Good morning sa inyo mga kaibigan. Welcome sa Kuya Jason Channel. Yan, pa-subscribe naman po yung ating YouTube channel. And pa-like and share na rin. And mas maganda, pahit na rin yung notification bell para kung sakaling mag-upload po ako ng mga bagong videos ko ay ma-notify po kayo. Ano po. So maraming salamat po pala doon sa mga bagong subscriber natin. Doon po sa mga nag-follow po doon sa page natin. Sa mga bagong followers po natin. No? So thank you so much po sa inyo lahat. Yan. Samahan nyo akong mag-umagahan. Nagkakape ako. At habang nagkakape po ako, sasagutin po natin yung mga ilang katanungan ng mga kasamahan natin. Marami po kasing mga nag-message doon sa messenger ko. Ano po. Ang totoo kasi medyo matagal na rin akong di nakapag-upload ng mga videos. Kaya sagutin na lang po natin dito sa YouTube channel natin. Ano po. Yan. Ang unang tanong po sa akin, Boss Jason, ano ba yung agency mo na ginamit bago ka nakarating dyan sa Australia? So, ang malinaw na tanong niya, ano daw ba yung agency ko dyan sa Pinas? Okay, bago ako nakarating dito sa Australia. So, and then pangalawang tanong niya, sa ano bang klaseng farm ako nagtatrabaho? Tama nga naman kasi pag sinabing farm, general kasi yun eh. Sa ano daw bang klaseng farm ako nagtatrabaho? Anong klaseng farm? Okay, so pangatlong tanong niya, boss, baka naman pwedeng magkwento ka ng mga experience mo o kaya kwentuhan mo kami nung mga ginagawa mo dyan sa trabaho mo para kung sakaling magkaroon kami ng idea. So magkwento daw ako nung mga sa trabaho ko, related sa trabaho ko. And then pang-apat, Boss Jason, gaano ka ba katagal nakaalis o nakalipad? Gano daw ba ang tanong niya, gano daw ba katagal umabot yung duration ng papel ko doon sa agency? So, ibig sabihin yung parang sa processing niya, gano daw ba ako gano daw ba kabilis ako nakalipad? Yun yung tanong niya. So yun lang muna yung sagutin siguro natin kasi mahaba-habang discussion yun eh. 4 na katanungan. So marami kasing mga nagtanong pero halos same lang din naman, no? Tapos yung iba siguro na mga ibang mga katanungan, nasagot ko na dun sa in-upload ko sa Facebook. So panoorin nyo na lang yun mga kaibigan, no? Para kung sakali. Pero lilinawin ko lang po, yung mga isasagot ko po dito sa inyo, ito yung mga base lang doon sa experience ko. Ano po? Hindi po ako hindi po ako masteral o doctorate na kung ano man. Ako'y pangaraniwang manggagawa lang po rito. Ano po? So wag niyo po akong paghanapan ng magandang sagot. Ang akin lang po ay sasagutin ko lang po dun based lang dun sa experience ko. Kung sakali nung makatulong yung aking mga isasagot bakit ba hindi, no? Hindi naman tayo madamot sa pagdating dun sa information, ano po. So, syempre hangad ko rin na makatulong sa inyo. Kasi syempre mga nagtatanong kayo sa akin Syempre ibig sabihin, kung nagtatanong kayo sa akin, naghahanap kayo ng kasagutan. Ano po? So, sasagutin po natin. Okay, yung unang-una po na tanong sagutin natin. Ang agency ko po dyan sa Pinas ay Global Skilled Employment Services po. GSES. Doon po ako yun po yung agency ko, doon ako nag-apply. At yun ang nagpaalis sa akin. Kaya ako nakarating dito sa Australia. Yan. So, pwede po kayong mag-apply doon online. Pero ang pinakamagandang gawin nyo po ay i-follow nyo po yung page nila. So, i-follow nyo po yung page ng Global Skilled Employment Services po. Para kung sakaling magpo-post po sila ng mga hiring nila, tapos qualified pala yung experience nyo doon, swak pala yung trabaho nyo, pasok pala yung mga qualification nyo doon sa hinahanap nila, applyan nyo na po. Apply na po kayo. Mag-apply po kayo online. Online po ang apply. Ang process ng pag-apply online. So, mas maganda talaga nakapalo kayo doon sa page nila para updated po kayo o ma-notify kayo once na mayroon silang mga bagong hiring na mga ipo-post. Makikita nyo po. So, yun po. Doon po kayo mag-apply. Ano po? Linawin ko lang po about po doon sa agency. Wala po akong kinalaman o
wala po akong connection doon. Ano po? Baka may magtanong din po kasi eh. So wala po akong connection doon sa agency. Ako yung pangkaraniwang manggagawa lang po. At doon din po ako nag-apply. So kaya po sinasabi ko yun sa inyo kasi may mga katanungan kayo na tungkol doon. Ano po? So maraming salamat po. Pangalawa ay sa ano bang klaseng farm daw ako nagtatrabaho. Tama nga naman no? Kasi pag sinabing farm, general yun eh. Pag sinabing farm, pwedeng sa mga vegetable, pwedeng sa mga fruits, di ba? Marami po kasi ditong farm. Meron po itong sheep, tupahan, tupa, dairy, bakahan, tapos piggery. Yan, sa babuyan, katulad ko po, sa babuyan po ako. So, direktahan pong sagot. Ako po ay na-assign sa piggery farm. Kasi doon po talaga ako nagtrabaho, yun yung experience ko. Nung nasa Pinas ako, yun yung aking trabaho talaga dyan. So, ang pinakamaganda lang pong gawin nyo, kung ano po yung experience nyo, doon kayo mag-apply. Yun po yung gamitin nyo. Kung ang experience nyo po ay sa dairy po kayo mag-apply. Para hindi na po kayo mahirapan. And then kung mayroon din kayong experience sa sheep, kasi marami din po ditong tupahan, maluluwang po dito ang farm ng tupa. Ang ano nga po dito, halo eh, tupa sa baka. So depende na lang po kung saan kayo mas may experience. Yun po yung gamitin nyo, doon kayo mag-apply. Kung katulad ko ikaw, swine technician yan kasi sa atin ang tawag eh, sa Pinas. Swine technician. Pero pagdating kasi dito, ang tawag dito ay senior stock person. Pero same lang naman po yun. Same lang naman yun. Basta ang halaga lang, kailangan alam mo yung trabaho about dun sa baboy. Lahat halos ng klase ng trabaho dun sa baboy, dapat alam mo. So, syempre, pag pumasok ka naman sa farm, syempre, kahit papaano, malalaman mo naman yun. Diba? So, pag tinanong sa'yo, ilang parity na ba yun? Dapat alam mong sagutin. Ilang sow level ba? Yan. 'Di ba? Yeah. Ayan. Ano bang mga timbang ng mga gelts mo? Yung mga ganun. Dapat aware kayo sa ganun. Dapat alam niyo rin 'yun. Ano bang ibig sabihin ng MMA? Yan. Sa farrowing. Yan. Ano ba yung FCR? Yung mga ganyan. Dapat alam niyo 'yan kasi siyempre pag nagtrabaho kayo sa farm, malalaman niyo naman 'yun eh. Natural yun, mga basic lang naman yung mga gawain. Yung mga gawain naman kasi, pag nakita mo, pwede mo nang gayahin eh. Yung mga, dapat marunong kang mag-vaccine. Di ba? Siyempre, marunong kang humawak yung pang-vaccine dapat. Kasi malalaman naman nila pagka hindi ka talaga marunong eh. So, dapat marunong ka nun. Kung hindi ka pa masyadong sanay, magsanay ka. Kasi yun talaga yung kailangan. Marunong kang manggamot, alam mo yung dapat igamot, alam mo yung dapat gamutin doon. Ilang dosage dapat yung itutulok mo doon. Marunong kang magpaanak, marunong kang mag-process ng piglets. Yan. Kailangan mo bang lagyan to ng iron, ng vitamins, yan, mga ganyan. Sasaysing mo ba, sorting, tapos marunong kang mag-castrate. Yan, mga ganon. Kasi depende naman po eh, kung ma-assign ka sa farrowing, dapat mayroon kang alam dun sa trabaho ng farrowing. Pag na-assign ka dun sa breeding, dapat mayroon kang idea o marunong kang gumawa dun sa breeding section. Marunong kang marunong kang mag-detect nung inhit o landi na baboy. Yan, di ba? Marunong kang mag-AI, artificial insemination. Ang pinakang importante yung marunong kang mag-kolekta. Yan, marunong kang mag-kolekta ng sibilya ng baboy. Yung mga ganun po, mga basic na mga gawain. Yan, dapat alam mo yun kasi pag nagtrabaho ka naman sa farm, talagang malalaman mo naman yun. Yun yung mga kailangan ng mga qualification dito. So, yun dapat yung tinataglay mo sa sarili mo. So, dapat marunong ka nun yung mga skill na ganun, yung mga basic na gawain. Mga basic na gawain lang naman po yun eh. Tapos, importante, tips lang, kahit saang farm ka mag-apply dito, kung ang prospect mo ay dito sa Australia o kaya Canada, dapat marunong ka pong mag-drive manual. Kasi siyempre, ang gagamitin mo rito, mga farm machinery. Pag sinabing farm machinery, kasi mga pangkaraniwan yung tractor,
Tapos may tractor trailer. Pag mag-movement ka ng baboy na maramihan, sasakay mo yung baboy mo dun sa trailer, itadrive mo yung tractor, nakakabit yung trailer dun sa tractor. Tapos may mga tinatawag pa kami dito na bucket, yung parang pangkukay ng lupa, pangdakot ng lupa. Tapos may fork, yung pantusok. Yan, tapos mayroon pang mga ikinakabit-kabit dun sa tractor. Dapat marunong ka doon. So, basta mahalaga marunong ka pong mag-drive. Kasi kung marunong ka nang mag-drive, kunti na lang yung adjustment na gagawin mo pagdating dito. Hindi ka na masyadong mahirapan na katulad ko. Ako kasi, may background naman ako ng konti sa driving, pero hindi ganun ka tagal, kaya medyo nahirapan ako. Nag-training pa ako. Yan. Ang maganda lang dito sa amin, sagot ng company yung training, yung assessment training. Yan, para maturuan kayo ng mga basic operation about sa tractor, basic operation dun sa mga equipment na gagamitin nyo. Yan. So, sagot yun ng company namin, kaya medyo kahit papaano, nasanay na rin kami. At binigyan kami ng parang license, parang yellow card. So, may mga ganun po, may mga ganun. Kaya, ang mahalaga po, marunong po kayong mag-drive. Ano po? So, manual. So, kung hindi pa kayo marunong mag-drive at talagang porsigido kayong mag-abroad, ang prospect nyo ay Canada, Australia, obligado po marunong kayong mag-drive. Manual. So, dyan pa lang po sa Pinas, ay mag-master na kayo. O kaya, magsanay na kayo para hindi na kayo masyadong mahirapan. Yun yung tips ko sa inyo. Okay. Okay, so, ano pa ba? Pang-apat, boss, gano'n ka ba katagal? O gano'n ka ba kabilis na kalipad? So, ang totoo po niyan, nung nandyan ako sa Pinas, ay November 11, 2022, na-hire na po ako ng Australia. November 11, 2022, na-hire na po ako ng Australia. Hire na po ako doon. Kompleto na ako lahat noon. Wala na akong iintindihin. Iniintay ko na lang yung feedback nila. Yung about sa visa, yung gano'n. And then, July 19, 2023, saka lang po ako nakalipad. So, kung kikwentahin nyo, 7 months to 8 months, yan, running for 8 months, saka ako nakalipad. Saka ako dito nakapunta ng Australia. So, ganun po kahaba yung duration, no? Ganun kahaba yung inantay ko. Yan, bago po ako nakalipad. So, hindi ko po alam sa iba kasi yung iba ng nagiging kakwentuhan ko, mabilis sila nakalis eh. 3 months or 4 months, nakalis na sila. Ako, matagal yun sa akin eh. Hindi ko alam kung saan nagka-problema, kung sa papel ko ba o ano. Basta ganun, hindi pare-parehas. So, depende na lang siguro eh. Yung sinasabi ko lang sa inyo, yung naging experience ko. Kasi tinanong nyo eh kung gaano ako kabilis. So, sinagot ko po sa inyo ng totoo. Yun po, November 11 na-hire ako. And then, July 19, andito na ako sa Perth, Australia. So, ganun yung naging proseso. Pagdating po ng Perth, nag 1 week quarantine pa ako doon. No? Parang yung, kumbaga sa atin, ang tawag dyan sa atin sa Pinas, pagka farm to farm ka, may downtime pa, di ba? So, may quarantine din dito. Ganun din. 1 week po ako nag-quarantine doon sa Perth City, Australia. 1 week ako doon. Provide naman po ng company yung pagkain ko doon. Saka provide din ng company yung Airbnb o apartment na titirahan mo. So, makisa lang ako doon sa apartment. Yan. Binayaran ng company yung apartment ng 1 week. Saka sinuplayan ako ng pagkain ng company ng 1 week. So, ganun po ang nangyari. Tapos, after ng 1 week, saka po ako lumipad papunta dito sa talagang location ng trabaho ko. And then, pagdating naman sa airport, sinundo na ako ng representative ng aming company. So, ganun po. So, actually, ang sumundo sa akin yung manager ng farm. Kasi siya yung available doon. Kaya, sinundo niya ako sa airport. Ang nangyari po sa akin, 3 eroplano ako. Kasi connecting flight po ako. Mula sa Manila, sa atin, nag-Manila to Singapore ako. Tapos Singapore to Perth, Australia. Nag-stay ako ng 1 week doon. After sa Perth, Australia, nag-aeroplano pa po ako papunta rito sa Perth to Albany.
Kaya 3 eroplano po ang nangyari sa akin. Kaya medyo masalimot-salimot. Solo flight lang po ako. So sana po nasagot ko yung inyong mga katanungan ano po dun sa mga tinanong nyo sa akin. At yun po ay base lang din po dun sa experience ko. Ano po, kung meron po kayong mga ibang mga komento o nag-iwan lang po o mga suggestion po o kung ano man klaseng mga tanong nyo na kaya po nating sagutin, ano po, so mag-iwan po kayo ng comment dyan sa baba, sa comment section para mabasa ko po at magawan pa po natin ng ibang mga videos kung sakaling kaya po nating sagutin. So yun lamang po, so maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. God bless po everyone. Salamat po. Bye-bye.